May sinabi dito si Eduardo Espinosa, 1582. Wow, madam! Ikaw ba ay isa sa empleyado ng COA? Kasi walang impeachment na mangyayari dahil na-postponed ang Senate at sa June pa ang resume. Ay ka, unang-una, Eduardo, hindi po naman ako taga-COA at hindi na kailangang maging taga-COA. Pangalawa, ang spelling ng resume ay isang S lang. Nangangaway ka na't lahat-lahat. Mababalikan ka naman ng tinatawag nating back to you. Ha? Marami ka pang nasa filtered messages eh. Oo, meron ka pang sinasabi na bakit hindi tinatanong ang budget at bakit daw kamo yung mga binibigay sa mga pumirma. Okay, isa-isahin natin yan ha. Okay, technically, impeach na si Sara sa Congress. Nakitaan na ng probable cause yung mga articles of impeachment na naipataw sa kanya, mga aligasyon sa kanya, yung sinumite ng complainant, nakitaan na. That's why na-impeach siya for 215 votes ng mga members of the House of Representatives. So kasi lumagpas na sa 1/3 na boto, ang 1/3 na signature, so ibig sabihin maaari na nila itong ipadala sa Senado. So ang Senado dito, ito yung isa sa quasi-judicial body na ang mga senator na magiging juror. Okay? The senators will become as senator judges. Sila ang magboboto if yung ipinasa sa kanilang probable cause ay bubutuhan nila whether or not mai-impeach si Sara. Okay? Sila yung magiging korte. Again, hindi kasali dito ang Korte Suprema. Okay? So, nagdidiwang ka dahil hindi mai-impeach dahil sa Junto pa kamo ang resume ng mga senador. Diba? However, Eduardo Espinosa, tingnan mo ang ating Article 6, Section 15, that anytime po pwede silang magkaroon na tinatawag na special session even during recess. Pero ito ay kailangang ipanawagan, i-allow, i-requests ni Presidente BBM. So magdasal kayo na hindi ipanawagan or i-request ni BBM sa mga senador na naka-adjourn. Okay? So, ang sinasabi mo din naman na hindi kino-call out ang 2025 budget. Wrong ka dyan, Eduardo Espinosa. Dahil hindi pa napag-usapan ang issue ng BICAM, fill in the blanks na hindi nyo dapat siya pag-atuunan ng pansin dahil most academic na ang BICAM. Ang pagtutuunan nyo ng pansin kung ang mismong pinirmahan ni BBM yung enrolled bill, okay? Yung GAB, bago maging GAA, ay blanco. So, ibig sabihin, nagperma ng GAA na blanco, which is mali dahil nasa national gazette na walang bakante. Pero kami nananawagan na noon dahil yun nga yung mga insertion, yun nga yung mga defunding, yun nga yung hindi pagbigay ng subsidy sa PhilHealth. Hindi
po ako kagaya sa iniisip mo. Dahil kung kino-call out ko si Sara, kino-call out ko ang mga Duterte, kino-call out ko din si BBM. So patungkol naman dyan sa sinasabi mo na may nagkabayaran kaya nagkaroon ng 215 na nagsignature para ma-impeach si Sara sa lower chamber. Wala naman eh, kaisa mo ko. Walang problema yun. Linawin natin ha, walang problema yun. Kaisa niyo ko, oo, na mananawagan at mangangalampag, okay? Kung meron kayong patunay. Oo, patunayan nyo na may bayaran at kaisa nyo kong mangangalampag. Hindi lang puro kuda. Kasi sa ating dalawa ngayon, kami yung may mga ginagawa dito. Ikaw, puro ka lang comment. Oo, wagas-wagasan ka pa kung makawaw. So, alam mo na. Oo. Again, take note. Article 6 ng ating Constitution, oo, Section 15. The President may call for a special session anytime. Gets? So, ang isa sa ikadalawa sa iyong dapat ipagdadasal, oo, na yung mga nanahimik sa Senado dyan, kagaya ni Cayetano, kagaya ng Bilyar, na alam niyong kaalyado ni Duterte, ay nananahimik. Politiko yan, iho. Oo. They have to save themselves. Sarili nila. 'Di ba? Ang isi-save nila kung ang kanilang sinakyang barko ay rock the boat na. 'Di ba? Kakampi ka kay Sara, and after all, kung hindi siya ma-impeach this year, sa February 6, 2026, yung mga naka-archive na dalawa, maaari yung i-refile. 1 year, kada taon in calendar days, maaaring may ma-institute na kaso kay Sara Duterte until 2028. So, meron pang 2026 at meron pang 2027. Okay? So, pakatandaan mo din na alinsunod at maaaring in sync kasabay sa impeachment ay maaari siyang kasuhan. Oo, ng Sandigan Bayan ng graft and corruption or the most plunder. Lalo na today, oo, February 10, actually kahapon ang last ng 180 days niya na binigay ng COA to explain and to file her appeal para kung makitaan ni COA that she did spend the 73 million, okay, na disallowed amount, that she spent it in good faith. Pero anong oras na ngayon? 9:50 na ng gabi. Wala pang apila na ipinasa si Sara. Again, technically, dapat yesterday pa natapos ang 180 days from the time binigyan siya ng chance na mag-file ng apila. However, oo, yung ate Sara mong ate Gurgur Pusit, kung ayos pa siya at talagang pwede siyang mapagkatiwalaan ng pera ng taong bayan, dapat nung Friday pa niya isinumite. Dahil again, Eduardo Espinosa, under Revised Penal Code, Article 217, ang isang public official na hindi kayang iklaro, i-justify, or iliniwanag ang perang ipinagkaloob sa kanya, pera ng taong bayan, she deemed, oo, may presumption of malversation. So, maaaring tawagin na si Sara na legit na magnanakaw. And aside from that, kung makalusot siya dito sa COA, may mga kasunod
pa. Yung sa DepEd siya na nasa AFP di umano pero nga wala naman pala. O gets mo na?